Kakayanin mo bang dumaan sa isang kalsada kung saan may babae nagpapakita tuwing gabi? Saan nga ba itong kalsada na to? Ito lang naman ang isa sa pinakasikat na kalsada sa Pilipinas, which is ang Balete Drive. Habang kinikwento ko sa inyo yung story, I'll be trying on my lips the newest lippies of Hori Cosmetics. This is their 3-way Vital Lip Cream, and mag-proceed na tayo sa kwento. Ang babae sa Balete Drive, ang isa sa pinakasikat na horror story na nagpasa-pasa over the years. Even during the 90s, nagkaroon ng pelikula tungkol dito. Kasi ganun talaga siya kasikat. Yung Balete Drive or yung kalsadang yon ay pinangalan dahil sa isang balete tree na nakatayo sa gitna noong unang panahon. Pero kung pupuntahan nyo yung Balete Drive, wala nang puno dun sa gitna, of course, kasi kalsada na siya. Pero makikita nyo sa gilid ng kalsada na may mga balete tree pa din na nakatayo alongside with houses na Spanish styles. And pinaniniwalaan na yung mga bahay na yon ay haunted dahil sa mga taong namayapa na dating nakatira doon. And also, for some people, hindi rin ginagamit ang balete tree sa paggawa ng mga furniture. Kasi for some people, ang puno ng balete ay nag-i-invite ng mga negative energies and spirits. Yung kalsadang yon ay sumikat dahil sa very famous ghost na babae sa Balete Drive. Yung babae nagpapakita doon is pinaniniwalaang nakatira sa kalsadang yun. And since 1950s, madami ng reports ang nagkiklaim na na-encounter nila yung babae even up to this day. Minsan makakasalubong mo siya and nakakatakot yung itsura niya. Nakaputi, mahaba yung buhok, or ito yung mas kilala nating white lady. Pag nakasalubong mo siya, nandyan siya, pero kapag nilingon mo, bigla na lang mawawala. Minsan din yung mga motorista o yung mga dumadaan doon na nakakotse, nakikita nila yung babae sa kalsada. And itong claim nila na na-encounter daw nila yung girl is something na hindi natin pwedeng biruin kasi kahit sa mass media or sa TV, talagang nare-report itong entity na to. Ang specific stories na nagpapasa-pasa or parang iisang claim ng mga drivers na dumadaan doon is normally they would see this beautiful girl, especially kapag gabi. Some of them would offer a ride doon sa magandang babae. Yung iba motorista, yung iba nakakotse. Pero kapag sinakay na nila yung babae, makikita nila sa windshield nila or sa side mirror na yung mukha ng babae is duguan. At sino bang hindi matatakot sa ganon? Worst is yung iba na aksidente pa nga dahil sa takot. Walang nakakaalam sa kung anong pangalan ng babae, pero palagi may dalawang kwento kung sino nga ba talaga yung girl. Yung isang story tungkol dun sa babae sa Balete Drive is pinaniniwalaan na siya ay dumaan sa kalsadang iyon. Unfortunately, na aksidente and bumangga sa Balete Tree, and dahil doon, na-trap yung soul ng girl, and until now, pinaniniwalaan na hindi pa rin siya nakakatawid. Yung isang story naman na bihira nating marinig tungkol dito sa babae sa Balete Drive is isang gabi, siya ay nag-aantay ng masasakyan doon sa Balete Drive. Oh my God, this is very pink. Ginamit ko yung shade na shadow as lip line para mas wearable siyang tignan. And as you can see, it works. Ganda. Going back sa story, siya ay isang babae nag-aantay ng masasakyan doon sa Balete Drive, and there's this taxi driver na tumigil para sa kanya. Sinakay siya na parang normal na pasahero. Pero along the way, itinigil ng driver yung sasakyan somewhere. Sadly, ni-rape niya yung babae, tsaka niya pinatay, and tinapon ng driver yung katawan ng girl pabalik doon sa may Balete Drive. After nung incident na yon, madalas nang may nakikitang babaeng nakaputi sa Balete Drive. And based sa mga witnesses na na-encounter na itong white lady na to, siya ay madalas na nagpapakita around 12 a.m. hanggang mga alas 3 ng madaling araw. To be specific, itong white lady nito ay madalas nakikita between Mabolo and Bougainvillea Streets. Ang madalas na reports is puro mga taxi drivers yung na-aksidente doon sa road na yon. Iba kasi is pinapakitaan sila ng white lady and natatakot. Unfortunately, some of them talagang na-aksidente dahil hindi nga nila kaya yung presence ng entity. And going back sa palaging kiniklaim ng mga tao, maraming naniniwala na ang reason ng mga accidents is dahil doon sa paghihigante ng babaeng pinatay, ni-rape, or na-aksidente doon sa Balete Drive. Kaya siguro mostly na mga nakaka-encounter sa kanya are taxi drivers. Until this very day and very moment, yung Balete Drive ay nakagain ng reputation bilang isa sa pinaka-nakakatakot na kalsada sa Pilipinas, especially sa mga ghost hunters na gustong makita sa personal yung Balete Drive. But apparently, there have been reports then from the residences na nakatira doon na sila ay palagi nakakarinig ng mga sigaw ng mga tao, specifically yung mga nag-ghost hunt.
Dahil sa dalawang rason. Either ginagawa nilang katuwaan yung ghost hunting sa area na yon, or talaga nakita nila yung babae sa Balete Drive. Para sa mga naka-witness or nakakita na nitong white lady na to, yung pinaka-advice nila sa mga tao or sa mga drivers na dadaan doon is to never look back kapag tatahakin nyo yung kalsada na yon, and huwag kayong basta-basta magpapasakay ng babae na puwapara or nangihingi ng tulong, kasi you would never know kung yung ba yung white lady or normal lang na tao. But for them, it's better safe than sorry. By the way, yun yung complete swatches na tong Hottie Cosmetics 3-Way Vital Lip Cream. Yung shade na Queen yung pinaka-favorite ko. For the cheeks, I would highly recommend the shade Fairy. For Morenas naman yung shade na Dawn, Princess, Sunset. And nakita nyo naman, it really performed well on my lips. This is very affordable. Go check them out. Personally, meron din akong experience sa Balete Drive. There's this one time na galing akong Makati sa family ko and nag-book ako pa uwi dito sa Quezon City. It was a motorcycle service and for some reason, namali ako ng lagay sa drop-off location. Yung address ko kasi is dalawa yung lumalabas sa maps. So, pag namali ka, doon ka sa kabila dadalhin. Nung nandun na kami sa area na yon, I think it was around 11 p.m. na that time. I have this feeling na parang tama naman yung pinin ko, so hindi ako nagko-complain kay Kuya Driver na parang iba yung dinadaanan namin until nakita ko na yung kalsada ng Balete Drive. Siguro it was good 5 to 7 minutes na paikot-ikot kami doon sa area na yon kasi hindi namin mahanap yung exit. Sinabi ko na lang kay Kuya Driver na, Kuya, kailangan nating mahanap yung way pabalik sa main road para makapunta tayo sa kung saan talaga ako pupunta. Hindi ko alam kung viewer ko yung rider ko that time. It was around 2021. Pero kung nanonood ka, Kuya, hello. Kung natatandaan mo pa ako, it's me. But basically, here is the final look. I really love my lips. It's very regal. And I'm just curious, meron ba kayong encounter doon sa kalsadang yun kung nakapunta na kayo? And kung meron man, I would love to read it. You can leave it sa comment section. That's it for the video. Kung meron din kayong mga horror stories na katulad nitong sa babae sa Balete Drive, you can message me on Instagram. You can share stories with me there and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!